Pinakalitas na interview nitong si Attorney Michael Powa dito kay Manong Ted Filon at DJ Chacha ang ating papasadahan dito sa video na to. Tapos segue ho tayo dito sa pinakalitas na press con ng Lucaret sa Malacanang at dito kay Redon dyan sa House of Representative. Update ho tayo kung ano na nangyayari dyan sa pre-trial na yan sa impeachment nitong si VP Sara. Pero bago ho lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, marami ho nga nag-share ng larawan na to nitong si Angara at nitong si Joel Villanueva. Marami ho tayong nabasang tanong sa comment section kung ito bang si Trigib Bolivar at itong si Joel Villanueva magkakilala. Hindi ho natin alam, pero base sa pinaka-latest na larawan ni Joel Villanueva, mukha naman ho siyang masaya. Punta ho tayo kay Manong Ted Filon. At kung sakali kakilala niya si Trigib Bolivar, paldo na naman sigurado yan. Eto, dito ho tayo kay Manong Ted. Attorney Michael Powa, magandang umaga po. Magandang umaga po, Manong Ted, at magandang umaga din po, Ma'am Chacha. Okay, first question. Dito ho sa inyo pong pagtutol sa pagbubukas po nitong box containing the BIR records of the Vice President and her husband, ano ho ang inyong basis doon? Opo, number one, gusto ko lang po klaruhin, Manong Ted, hindi po tayo tumututol dyan, no? In fact, hindi pa namin nabibigay yung aming komento doon sa manifestation kung saan kabilang doon yung pagbubukas ng BIR box for pre-marking purposes. So wala po tayong sinasabi na tinututulan natin yan. Hindi pa po tayo nagbibigay ng ating official na position regarding that. We are planning to file a comment siguro by tomorrow at the latest. Okay. So hihintayin po ninyo yung nakapag-formal manifestation na ba dito ang prosecution? Meron po, Manong Ted, natanggap po natin kahapon ng umaga. So yan po ay ginagawa na namin ng komento sa ngayon. Kagabi, ang usapan namin, palagay ko, by tomorrow, mag-file namin yung comment namin dun sa manifestation. At ito ay pinahayag ko na rin sa Clerk of Court na si Attorney Bantug that we will be filing a comment. Most likely, what will be the contents of your comment? Ako, mahirap po PM. That's why last night when I was being asked to take the interview, sabi ko mukhang maiinis sa akin si Manong Ted. Kasi hindi ako makapagsalita hanggat ma-file namin yung comment. Of course, hindi lang sa ayaw namin magsalita. Kasi kay Manong Ted, yung boses ko kasi ay medyo inuubo ko ngayon. No? So, yung boses ko ay medyo iba. But dahil you never know, may last minute changes. But the client has the position. We have our own position, no? Okay. We are just finalizing the comment at the moment. But sa yung sinasabi kahapon, we are very reasonable people naman po, no? So it's not as if we are here to block or delay anything. Okay. So as long as naayon naman sa batas, and sa tingin naman namin ay hindi magkakaproblema pagdating sa mga karapatan ng aming kliyente, ay hindi naman namin hihindihan. That's why it's best that we just wait na lang siguro for our formal comment. Okay, sige po. Well, under the law, basically nga po, meron yung confidentiality rule. Ano po? So, ano ho ba ang komplikasyon kung meron man o ano ho ba ang pwedeng mangyari hango po sa rules ngayon dyan sa impeachment kung saan po ang inyong nakakaharap ay ang tumatayo pong clerk of court. Kapag ho ba nag-propose ang prosecution na buksan and then theoretically tumutol po kayo, yung buong poder na pagdesisyon dyan kung bubuksan o hindi, nandoon po sa kapangyarihan ng clerk of court o ito'y posibleng ipaubaya po sa impeachment court judges? Ito po ay nasa kapangyarihan ng impeachment court. No? Okay. Yung clerk of court po, wala po siyang kapangyarihan na mag-rule. No? Puso ho talaga yung yung ubo. Buti nga ho yung sa atin medyo patapos na okay na ho tayo matter. Kaya po yung manifestation at ang aming comment rin ay addressed to the impeachment court po talaga. Okay. Ang impeachment court po ang mag-decide ukol dyan. Yes, yun nga po yun. So, sir, itong sinasabi na markings ng mga ebidensya, mga dokumento before the trial, paano po yun kapag yung box na yan bubuksan during the trial na at hindi nasama sa mga markings na yan? Will that be a valid evidence? Wala pong, yes sir, valid pa rin naman po. Wala namang magiging problema doon, no? That can still be presented. Yung marking naman po,
it's just to simplify yung identification purposes ng mga dokumento. So wala naman po magiging balakid dyan that can still be presented once the impeachment court decides na kailangan buksan yung box. Wala naman po magiging issue yan, no? Okay. Most likely po kasi, i-connect itong BIR documents doon sa SALN ng Vice Presidente. Most likely po, Yes. yun ang ating pong Yes, opo. kaisipan dito. So, yung pong SALN issue naman, kayo ay tutol na isama sa mga ebidensya ng prosecution yung SALN ni VP Sara before she became Vice President. Opo. Yes po, sir. Yan naman po naging posisyon natin na inilagay na rin natin sa ating answer. No? Kung maalala nyo, nag-file tayo ng answer kamakailan doon sa impeachment complaint. At isa yan sa mga bagay na ni-raise namin. No? Although I have to tread carefully kasi we cannot discuss the merits. So I will be very factual lang po. No? Okay. So we filed an answer and included in that answer our position na according to the Supreme Court decision in the case of Duterte versus HOR, napakalinaw po doon na ang sinasabi ay ang saklaw ng impeachable offenses ay yung offenses lamang na allegedly nangyari o nasagawa while the public official is occupying an impeachable office. Okay. No? So dapat itong mga ganitong bagay, yung mga paratang, involves acts kung saan impeachable officer na po yung respondent. So kaya po ang posisyon namin is everything else before 2022 ay hindi po dapat maging topic or subject ng impeachment na ito. Okay, so just the same po ang ating katanungan. Kapag ho ba ito ay ipinilit ng prosecution dito po sa clerk of court sa submission ngayon at marke sa mga dokumentong ito, tumutol kayo, who will decide eventually po? Who will decide sa validity nitong mga SALN na ito para po i-reinforce yung akusasyon ng prosecution? So definitely po, the impeachment court po talaga yan. No? That's why in-include po namin yan as one of our affirmative defenses, or ibig sabihin, ito yung mga sinasabi natin, doon pa lang sa answer na hindi pwedeng gawin. At itong mga bagay na to ay dapat talakayin talaga po ng impeachment court. Usually po, sa regular court, bago pa magsimula yung presentation of witnesses, evidence, talagang inuuna desisyonan itong mga pending matters na ito. Okay. Sir, hindi pa ho tapos ang mga markings na ito. July 6 ang sinasabi pong simula po ng trial. Ano ho ang inyo pong dito? Ang inyo pong pakiramdam? Matatapos ho ba kayo hanggang bukas o ito yung extended pa hanggang next week? Susubukan po namin na matapos talaga to by today or tomorrow. Kahapon naman po, medyo napabilis po talaga yung proseso. Lalo na nung nagdagdag ng additional marking station or kumbaga iniwalay sa dalawang grupo yung nagmamark nung para sa Article 2, itong unexplained wealth, yung kasama yung SALN, etc. Na-divide na po sa dalawang grupo. So, nahati na rin yung dokumento at simultaneously po, minamark na po itong mga dokumento at napabilis po talaga. And so, yan nga po yung sinasabi ko, both the prosecution and the defense have been working together naman po para ma-expedite lahat ng ito. Okay, sige po. We appreciate So, hopefully. We appreciate po your finding time despite po itong inyong problema sa boses and magpahinga po kayo ng lubos attorney dahil marami-rami pa pong mga panayam at paliwanagan ito. Opo, maraming salamat din po at pasensya na po talaga kung medyo nagka-crack yung boss natin ngayong araw. Maraming salamat po, Manong Ted. Godspeed, sir. Thank you. Attorney. Ayun, galing talaga ni Atty. Michael Powa. Dito na ho tayo sa Lucaret sa Malacanang, Anti-Clear Game. Maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Ivy Reyes, Billionaire News. Hi, Yusek. Good afternoon. Amnesty International and criminal law professor Barry Gutierrez both said that lowering the age of criminal responsibility doesn't really have a guarantee of deterring violence. While Malacanang is open to this push, meron po bang reservations ang Malacanang tungkol dito? Kagaya ng ating sinabi kahapon, depende po ito sa magiging bersyon kung gagawa man at magbabalangkas ng panukalang batas. At ito'y aarali ng Pangulo at para malaman natin kung ano ang nararapat para sa ating mga kabataan. Sunod na tanong mula kay Left Narciso DZRH.
Good afternoon, Yusek. Mayroon pong report na tumaas ang stunting sa mga batang Pilipino. Nako, Nakarating po ba ito sa Pangulo at ano ang kanyang reaksyon? Dahil marami na tayong mga programa para matugunan ang pagkabansot sa mga bata. nako po. Hindi Nako, isa ho yan sa mga concern nitong si Senator Alan Peter Cayetano, yung stunting na yan. ito kahapon lang naging problema. Nako. Alam ng Pangulo ang problemang ito. Kaya nga po siya nung nakaraang taon ay nag-utos na magpatayo ng child development centers at mga daycare centers. At ang DepEd po sa ngayon ay meron pong programa, ang school-based feeding program for 2026 to 2027 na meron pong budget ng 25.6 billion para malabanan ang kagutuman sa mga kabataang mag-aaral. Ang mabibinipisyohan po nito ay aabot po sa 4.63 million learners nationwide. At mas pinahaba na po ang araw para sila po ay makatanggap ng masustansyang pagkain. Yan. Aabot na po sa 200 days. Isa ko kasi yan sa mga indicator na walang sapat na nutrisyon ng isang bata. Ngayon, dahil nga magnanakaw tong administrasyon na to, sa tingin ho natin, dun sa ninakaw, isang maleta lang. Yung stunting na yan, nako, baka araw-araw feeding program sa mga eskwelahan ng mga masustansyang pagkain. Wala akong problema. 2 maleta lang sa loob ng 1 taon. Maano ho yan, mabibigyan na sapat na nutrisyon ng ating mga kabataan para matanggal yung stunting na yan. Pero dahil nga ninakaw na ng mga adik sa Malacanang yung pera, diba? Yan ang dinaranas ngayon ng ating mga kabataan. Hindi lang ho sa infrastruktura ang naging dagok ng sambayan ng Pilipino diyan sa ginawa nilang pagnanakaw niyan. Mula ho doon sa pinaka maliit hanggang doon sa pinakamalaking usapin sa bansa ay apektado ho diyan sa ginawa nilang pagnanakaw na yan. Mas mahaba po kumpara sa nakaraang taon na 120 days. At ang mabibiyaan po nito para sa universal feeding ay ang kinder to grade 1. At ang mga undernourished learners naman po para sa grade 2 to grade 6, kasama na rin po ang pregnant adolescent learners, vulnerable and marginalized students na beyond grade 6. Maliban po dyan ay meron din pong programa ang DSWD para unang-una walang gutom program at ang supplemental feeding program na ang target naman po ay 1.8 million children enrolled in LGU-run child development centers and supervised neighborhood play. Ito po ay sa buong bansa po ipapatupad ng DSWD. So, dito naman po, 180 days feeding days ang maibibigay natin sa mga 3 hanggang 5 taong mga bata. Yusek, natukoy po ba kung saan pwedeng nagka-problema dun sa mga programa? Kasi yung mga binanggit nyo po, halimbawa yung food stamp program, nung 2023 pa po ito nagsimula. Last year, yung first 1,000 days. At yung pong supplementary feeding program na ginagawa na rin dati pa. And yet, tumaas pa rin po yung stand. Yes, nakikita po yan, kaya po ine-expand ang programa, mas pinapahaba pa po, at mas dumadami pa po ang mga beneficiary ng mga kabataan. Sunod na tanong mula kay Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good afternoon po. The Interior Department says that it has foiled another potential school attack planned by a 14-year-old student in Tolosa, Leyte, to which some may describe as a copycat crime following Oh, yan na. Yan ang sinasabi ho natin. Dapat dyan ginagamit yung intelligence. Intelligence fund ng PNP na mga kinauukulan. Pero dahil nga ninakaw na ho, hindi si BP kasi nung panahon ni BP walang ganyan. Tanungin natin si Angara, yan yung Department of Education Secretary. Ay wala pala siyang confidential fund, no? Hindi na binigyan yung mga mga ahensya ng pamahalaan kagaya ng Department of Education. Pero kung tayo tatanungin, kahit sinong maging DepEd Secretary, sa tingin ho natin kailangan ho talaga na magkaroon ng confidential fund para talagang mabantayan yung ating mga kabataan. Iba na ho yung mundo ngayon. Hindi na Chinese garter at piko ang linalaro ho nila. Ibang laro na ho yung mga pinaghagawa nitong mga bata na to, kaya kailangan talaga pakabantayan ng maigi. Mula sa
mula sa bahay hanggang sa eskwelahan, talagang tuloy-tuloy ho dapat ang pagbabantay dyan sa mga yan. the Tacloban school shooting. And then as yesterday, nagkaroon din ng isang insidente ng pananaksak sa San Carlos City involving a grade 9 and grade 10 student. So how concerned is President Bongbong Marcos with this, with what appears to be a series of school violence being recorded? Ang mga mararahas na nangyayari sa ating bansa ay hindi na po katanggap-tanggap. Mas Yan. lalo na po kung kabataan Yan. ang nasasangkot. Konekta natin kay Digong. Nung nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyari sa Tacloban, ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata... Baka iba yung tama sa kanya nung sinihot niya, no? Kaya heartbroken yung naramdaman niya. Kasi depende sa tama niya kung anong magiging reaksyon niya sa mga balita sa ating bansa, di ba? ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen, kayang magplanong gumawa ng krimen, at mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima. Mas maganda po ngayon na mapakita talaga natin kung paano ba natin inaalagaan ang ating mga kabataan at hindi po siguro nararapat na isang tabi o hindi pansinin ang mga ganitong pangyayari. So, iniuutos din po ng Pangulo ang agarang pag-determine ano ang nagiging ugat nito. Hindi, parang sa Senado yan. Hindi dahilan noong hindi yung dahilan diyan sigurado bullying. Sigurado. Yung script ng Malacanang diyan kakaiba ho yan, no? 'Di ba ang sinasabing dahilan ng na yan talagang pinlano. Pero papalabasin na hindi pinlano yan. Maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng iba mga gaming apps Nako. na marahas, so dapat makita po talaga kung saan nagbumula ito, kung nagkakaroon ba ng panggagaya, nagiging parang normal ang ganitong klase ng kaharasan. So, yun po, ipinag-uutos po ng Pangulo ang lahat ng dapat na gawin ng mga concerned agencies para po maiwasan ang mga ganitong klaseng kaharasan, lalo-lalo na sa eskwelahan, sa mga kabataan. Sunod na tanong mula kay Harleen Delgado, ABS-CBN. Hi, Yusek. Good afternoon. Yusek, this is actually a question from the newsroom. U.S. President Donald Trump has ordered probe into alleged gasoline price gouging of major oil companies, arguing that pump prices are not falling fast enough despite a sharp drop in crude oil prices. Dapat din daw po ba itong gawin sa Pilipinas? Hindi dapat gawin yan. Pambihira, ba't gagawin yan? Paano kikita yung mga kaibigan ng administrasyon? Pag natawa, ang bilis ng pagsipa paakit, tapos pagkapababa, sobrang bagal. Pambihira. Investigation po sa mga oil companies. Matagal na pong ginagawa ito. Unang araw pa lang po na nagkaroon ng krisis sa Middle East. Yan na po ang inuutos ng Pangulo sa DOE. At tayo naman po, according to DOE, ang presyo po ng ating fuel ay base lamang sa international market price. At ito po ay tinututukan ng DOE at nabanggit na rin po natin noon na kapag po lumalabag ay nagbibigay po sila ng show cause order. Sunod na tanong mula kay Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Yusek, good afternoon po ulit. Si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano says the impeachment trial should not derail the Senate's investigation into the alleged flood control scam. Sabi niya rin po, mukhang may attempt na isang tabi yung pag-iimbestiga sa ibang issue ng corruption at mag-focus sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At sabi niya po, at kung mangyayari daw po yung gusto ng Malacanang, then this will be selective justice. Ano po ang response dito ng palasyo? Tinanong niyo po ba sa kanya kung ano yung sinasabi niyang gusto ng Malacanang? Nako! Hindi ko masasagot kung ano yung masusunod ang gusto ng Malacanang. Ano muna yung gusto ng Malacanang? Mag-focus sa impeachment. Diba? Mailigaw ang sambayan ng Pilipino dyan sa usapin ng mga maanumalyang flood control project. Makalimutan ng ating mga kababayan, mapatagal, matabunan ng napakaraming issue, pero huwag kang mag-alala, Auntie Claire. Babalik at babalik tayo dito sa issue na to. Sa Facebook Live niya po ito sinabi, Yusek Claire, and sinabi niya nga po na
magkakaroon ng selective justice kung ang magiging focus lang ay yung impeachment trial ni Vice President Duterte. Sino naman ang po nagsabi sa kanya na magkakaroon lang ng focus sa impeachment trial ni Vice Presidente? Kahit walang magsabi sa kanya, hindi natin kailangan na mayroong magsabi. Yun ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Ito naman si Anticlero. Nakita na po natin kung paano gumalaw ang NBI, ang Ombudsman, ang DOJ. Siguro po, total mahilig naman po siya mag-SOCMED. Busy siya sa Facebook. Siguro makikita naman po niya yung mga updates kung ano nangyayari, kung paano gumagalaw at nagtatrabaho ang gobyerno para mapanagot ang dapat na mapanagot at hindi po focus sa impeachment trial. Sa totoo, pag nagmi-meeting po ang Pangulo with the Cabinet Secretaries, hindi po na pag-uusapan ng impeachment. Ba't kailangan pag-usapan? Ano nga yun Ika nga. Ito naman si Anticlero, parang si Raulo naman. Magkakabinet meeting, pag-uusapan niya ang impeachment ni VP Sara. Natural, meron ng mga galamay ni Marcos ang tumatrabaho niyan. Ano ba makikita-kita sila para sa impeachment? Tinatrabaho na nga sa House of Representatives. So saan po kaya hinuhugot ng dating Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang mga kwento? Siguro sa susunod po, tanungin nyo, kaya lang puro Facebook yata po siya, no? So hindi siya matatanong. Siguro pagka nagkaroon ng pagkakataon, tanungin siya, saan niya kinukuha yung mga kwento niya? Isa na lang po on that same Facebook Live, nasabihan niya po si Tindig Pilipinas co-convener Kiko Aquino D of acting on instructions from the administration after Kiko D filed an ombudsman complaint dahil nga po sa pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa. Sinabi niya nga po, hindi ka Kiko D. Marcos, isa kang Aquino. Parang ano po ang iniugnay, ano pong response ng palasyo doon? Kilala naman po niya siguro si Mr. Kiko D. na Aquino talaga. So kaya nga po siguro, nagsampa ng kaso dahil Aquino siya. Dahil gusto niya rin mapanagot ang dapat na mapanagot. Mababanggit natin si Ang gulo mong kausapan, te. Mr. Kiko D. Aquino ay hindi po ito, hindi po siya maka-PBBM. Isa po siyang madalas mag-criticize sa gobyerno. Kaya muli, ang sinasabi ni Senator Alan Cayetano ay puro pang iintriga. Walang basihan, walang pinanghuhugutan. So sana po ang mga kababayan natin ay matuto na. Matuto at malaman nila kung sino ba yung nagsasabi ng may kabuluhan. So, natanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Yusek, possible po na matatapos na yung pre-trial conference ngayong araw sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kung magpapatuloy po ang Senado sa paglilitis ng impeachment laban kay VP Sara, ano ang katiyakang maibibigay ng o maapektuhan ang operasyon ng gobyerno at ano ang mensahe ng Pangulo sa mga Pilipinong nagkakaroon daw umano ng pagkahati-hati dahil sa usapin ng impeachment? Ang ehekutibo po, ang Pangulo, hindi po naaantala ang mga proyekto. Patuloy po Anong maaantala? Wala namang proyekto. Pambihira talaga. trabaho kahit ano pa po ang issue. Maliban lamang po kung may mga taong gusto talaga maantala ang proyekto ng Pangulo. Pero siyempre po, yan po ay lalabanan. At hindi papayagan na maantala ang mga proyekto ng gobyerno dahil lamang sa ibang mga obstructionist. Ang Senado naman po ay may sarili po silang mandato. Alam po nila ang kanilang schedule at alam din po nila ang trabaho nila bilang impeachment court at bilang isang legislative body. Alam po nila kung kailan dapat gumawa ng batas at kailan kailangan na humarap bilang senator judges sa isang impeachment court. So, sa ating palagay, responsable naman din po ang mga senador natin para tapusin ang kanilang trabaho. Huwag na lang sana magkaroon ng pagboboykot muli ng mga sessions. Yan. At ano pa po yung pangalawang tanong? Meron pa po ba? Pero pa. Yung mensahe lang po ni Presidente. Oo. Ma'am, Oo. sige po ma'am. Mensahe saan? Saan mensahe sa? Mensahe ni Pangulong Marcos doon sa mga Pilipinong nagkakaroon doon ng paghati-hati dahil sa usapin ng impeachment. Okay. Ang pagpapaigting ng accountability and transparency para sa mga public servants,
ito naman ay para sa taong bayan. Hindi ito magiging sanhi ng pagkakahati-hati. Ang magiging ugat lang naman ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino ay kung mayroong mga taong gumagawa ng fake news Fake news. at mga taong gustong itago o mag-cover up ng mga ebidensya para makalusot ang kanilang mga pinupuon o iniidolo. Kailangan po ng taong bayan na makita ang katotohanan. Pag nakita po natin ang katotohanan, mas lalo tayo magkakaisa dahil alam natin kung kailan tayo dapat maniwala at kung kailan tayo dapat hindi maniwala sa mga sinasabi ng iba. Ma'am, another Kagaya nito, yung mga sinasabi ni Auntie Claire, dapat ba tayong maniwala o hindi tayo dapat maniwala? Para sa atin ng mga kababayan, kung sino man nakakapanood ng video na to ni Auntie Claire, i-comment nyo sa baba. Kasi kung tayo tatanungin, kailanman wala hong ika nga, mga kabuluhan na lumalabas sa bunganga nitong ali na to question. Reaction lang din po ng palasyo. Si Representative Chua kasi kanina, kinumpirma niya na si Mary Grace Piatos ay isa sa material witness ng prosecution sa confidential funds. Reaction lang po ng palasyo. Strategy po nila yon. Strategy nila. Pigil siya Dapat, alam ko na sasabihin niya, tignan nyo na. Talagang si Mary Grace Piatos buhay. Tapos bigla lalabas ala Madriaga, anak ng toko, wag nyo na ilabas yan. Pero Ang bihira. kung ayon sa PSA ay walang Mary Grace Piatos. So baka mahirapan silang makita kung sino. Hindi nga kasi, wala nga kasing Mary Grace Piatos sa PSA. John Doe yun. Alias yun. Ang bihira. Ang pinoprovide nga nun confidential and intelligence gathering or information, di ba? Wala talagang, ang bihira, linolokong yung sambayan ng Mary Grace Pilipino. Piatos. Pero nasa kanila po yung style or strategy. Salamat, ma'am. So, natanong mula kay Erica Sinaking, Business World. Good afternoon po, Yusek. On a different note naman po, the DBCC has lowered the GDP growth forecast for this year to 3.5% to 4.5%, well below the government's initial 5% to 6% target. Does the government see the lower growth forecast as temporary setback? And are there other economic targets that will be revised? Ang nangyari po kasi dito, dahil meron tayong kinaharap na global oil crisis at yun po ang nakikita ng mga economic team natin kung bakit nagkaroon ng ganitong sitwasyon. Pero ang sabi naman po ni DBM Secretary Kim De Leon, kailangan na po talagang gumastos ng gobyerno. Nakita din po kasi ang pag-iingat naman ng sobra ng DBM sa nakaraang taon dahil nga dito sa mga maanumalyang flood control projects. So hindi agad gumastos ang gobyerno, pinag-aralan mabuti at hindi basta-basta inilabas ang pondo. Isa po ito sa naging dahilan kung bakit medyo humina po ang growth ng ekonomiya ng bansa. So ngayon, sa pamumuno po ni Secretary Kim De Leon, maliban po sa pag-iingat, kailangan na po talagang gumastos lalong-lalo na sa infrastruktura. Lumiit po kasi ang gastos sa infrastruktura because of the issues on the flood control mess. Alright po, follow up. Dun po sa gastos, meron po kaya kami makukuhang data sa mga susunod na week? Kasi yung other macroeconomics daw po na assumption ay marirelease na rin po this week, sabi po ni Sec Balisacan. Doon po ba kay Sec Kim, meron din po bang Itatanong natin sa kanya, ibigyan niyo lang po sa akin kung ano yung gusto niyong makuha na data para itanong po natin sa kanya. Thank you po. And last na rin po, might this lower growth forecast for this year drag on 2027 growth outlook pati na rin po sa 2028? Or hindi naman po nakikita ng economic manager? Ang sabi po sa atin, since ngayon po ay gumaganda na po ang paggastos sa infrastruktura, nakikita niyo naman po. So nakikita po second half, this year ay malamang magkaroon na po ng konting improvement. Thank you.
Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. On a related topic po, what is the government's plan to boost economic growth in the second half of the year? Dahil nga na-mention po na medyo binabaan po ng DBCC yung growth forecast for the second half of the year. Para kay Sam? Okay, kasi nga ito yung nagiging issue talaga. So, hiningin ko na po mismo sa DBM ang sagot. And I quote, "The government recognizes that recent external and domestic developments, including geopolitical uncertainties and the need to strengthen governance and quality in infrastructure implementation, require a measured policy response. Looking ahead, the government intends to pursue strategic, high-quality public investments supported by stronger project preparation, integrated infrastructure master planning, and improve budget execution to sustain long-term growth." So, yan po ang nakuha natin mismo kay Secretary Kim De Leon. Follow-up lang po. Earlier this year, nagsabi na po yung mga cabinet secretaries at saka yung palace na nag-increase na po ng spending for infrastructure. Tsaka nag-release na rin po yung government ng malaking pondo para po doon sa response ng Middle East crisis. Bakit po hindi pa rin po siya nakatulong sa pag-accelerate ng growth sa first half po ng taon? Hindi pa rin po kasi tatapos ang krisis sa Middle East. Kahit ano pong gawin natin sa ngayon, nakaka-apekto pa rin po siya. Maliban pa po sa mga political noise na nararanasan natin sa ngayon. Last question na lang po. May update po kaya tayo doon sa proposal na supplemental budget? Wala pa ngayon, Sam, kasi kakatanong ko lang last Tuesday. So, wala pa sa atin na ibigay na update. Thank you po, ma'am. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi ma'am, good afternoon po. Si Executive Secretary Ralph Recto had a meeting with cabinet secretaries on June 22 regarding budget utilization. May we know po kung anong department ang may biggest unutilized funds and ano naman po ang department na maayos na nagagamit ang pondo nila? Because as they say, unutilized funds, delays in government services. Nako, hindi totoo yan. Pambihira, hindi. Yung mga unutilized fund, yan yung mga fund na naiiligtas sa kamay nito mga magnanakaw na politiko. Dito sa administrasyon na to, pagka maraming unutilized fund, magandang balita yan. At least, di ba, unutilized, hindi napupunta sa maleta, hindi na di-deliver sa Forbes Park. Utilize tayo ng utilize. Kagaya sa DPWH, puro nakaw lang naman pala ginagawa. Ito talagang si Calvo, pambihira. That hampers economic growth. Rafi, sa ngayon, wala akong pinakadetalye at bibigay ko na lamang sa iyo kapag nahingi ko na po kay ES Ralph Recto. Dahan ang tanong mula sa MP. May follow-up si Tristan Nadalo. Last. Tapos punta na tayo kay Redun. Hi, Yusek. Pahabol lang po. Nung nakaraan po, katatapos lang na ICC status conference sa trial ni former President Rodrigo Duterte na raise ni ICC presiding judge Joanna Corner yung paglaganap ng fake news sa kaso ni Duterte dahil sa mga naging pahayag ng counsel, and na-call out po si dating lead defense counsel Nicholas Kaufman sa kanyang mga naging pahayag sa media. With this pronouncement coming from the ICC trial chamber na nagwa-warn against fake news, somehow na-vindicate ba yung Malacanang in the sense na Pambira talaga itong mga taga-ano na to, Newswatch Plus. Pagmamayari yata ni Martin Romualdez itong network, itong reporter na to, pambira na vindicate dahil lang doon. Pambira. dahil laging tinitira ni Kaufman o laging nagbibigay Kaya hindi sumisikat yung network nyo eh. Puro kabalbalan yung mga tanong nyo eh. Di ba? Sabay halos sabay. Bilyonaryo at saka News Plus. Newswatch Plus PH na yan. Tignan nyo, bilyonaryo laki na ngayon. Network nitong si Boy, wala. Lagapak pa rin. Walang nanunood. Paano reporter nila? Puro ng pahayag si Kaufman against the administration before matapos yung confirmation of charges hearing. Naging makabuluhan po ang ipinahayag ng ICC dahil nakita po natin na hindi lamang po tayo ang nakakakita at nakakapansin ng pagkalat. Pambira talaga.
puro kabalbalan ang nangyayari sa Malacanang. Game na game naman yung mga di ba? Pambihira. O dito tayo sa sa interview nitong si Ridun. So, barring any delays, hopefully matapos by 4 or 5. The latest, the end of the day, which is 7 p.m. All articles na yan, sir? Yes, hopefully. So, yung most optimistic po naming assessment, around 4 or 5. Tapos po yung marking today. So walang dahilan, sir, para ma-delay yung umpisa ng trial sa July 6? Tuloy na tuloy po yung July 6, sir? I think naman, even if we have another day tomorrow or up until Saturday, I think the scheduled date of the start of trial will remain fixed at the 6th of July. Sir, paano yun? Magbibigay ka lang ng reply yung defense dun sa BIR box. So that means, sir, matatapos yung pre-trial conference na hindi nabubuksan yung BIR box? Well, pwedeng ganun po yung maging situation. Pero I'm quite certain there will be a marking today of the box itself. Pwede ba yung box mismo talaga? The box? No, sealed. It's box na lang. I think yun po yung pwedeng I think that is what will happen today. Maybe the box will be marked itself, no? Even if the contents are unknown, sir, you will mark it as an evidence. Ganun po ba? Paano ba, sir? Yes, that's correct. It will be marked, the BIR box that was transmitted from the House to the Senate will be marked today. So yun po. So we will see later pagka po di na lang. But I'm quite certain the prosecution panel will insist that mabuksan po yung box today. If not, and then we will leave it to the court to decide. Pero so far, sir, may sinabi na ba yung clerk of court about that manifestation? Wala pa. Wala pa po. Pero ibababa daw and i-mark yung box. I think that is our expectation. That is what we will insist on. That the box be marked. Kasi it's our evidence. Hindi ba? Bit-bit ho namin yan from the House going to the Senate. So I think we have every right to mark the box itself. Sir, normal bang pangyayari sa mga court process yung nagmamark ng mga box na hindi pa nakita yung mismong dokumento? Wala pong unusual, sir? Wala akong unusual doon kasi object evidence naman ho yun eh. So wala akong problema to mark the thing itself. Pero I don't think we have any doubt that what is contained within the box is actually BIR documents, no? Of tax documents of the Duterte Carpio couple and their businesses. The exact documents that we had subpoenaed from the BIR. Gaano po ka-importanteng maisama ito sa ebidensya niyo, sir, sa process? Well, mahalaga po ito. Katapat po nito yung SALN ng Pangalawang Pangulo from 2007 to 2024. Kasi this will provide a most complete picture of the financial profile of the Vice President. Kasi yun po yung mag-serve as a baseline eh. Noong pong actual po niya ang kayamanan. So ibabangga po yung net worth in 2024 at 88.5 million. Doon po sa income net of taxes. Doon po sa kanya pong BIR documents. At ibabangga po ito doon sa mga AMLC reports and bank accounts which will be opened during trial proper. Ano mo benefit na mabuksan siya ngayon versus sa trial proper? Well, mas efficiency po yung benefit today of opening it kasi syempre may pre-mark na po ito. But if it will be opened during the trial proper, and then we will mark it at that point. Sir, parang may sinasabi yung defense na parang dapat ang mahalongkat lang na ebidensya ay mula 2022 pataas. Pero may sinasabi kayo from 2007, sir? Tama mo yun kasi like what I stated yesterday, you cannot reach 88.5 million in 2024 without actually understanding yung pong pinagsimulan po ng 88.5 million ng 2024. So, yung pong mga relevant documents, even previous to 2022. And for SALN, it is 2007, which is the start of her public service, would provide us a picture as to yung pong kita niya bilang a public official, yung pong mga kayamanan po niya, particularly assets, no, na nakuha over the course of these years, at yung pong mga utang na talaga pong nakasalang, no, doon sa kanya pong SALNs. And more importantly, we would see a pattern there, particularly kung ano po yung mga hindi dinidisclose na mga pag-aari. And like what you had previously stated, there are new evidence, no, relating to that. No? So, dalawang two-pronged yung pong impact
nito pong mga bagay na ito. So, a look at the financial picture and a look as to whether there are particular line items that had been omitted from the SALN of the Vice President. So, ano yun, as an example, yung cash declarations, and secondly, yung pong firearms declarations na specific to the SALN law, kailangan pong meron disclosure. So what happens if the defense insists na dapat ang gamiting documents ay 2022 onwards lang po? Well, then they can insist all they want. But that is our evidence. So it is up for the... Anak lang to ako, pinasubpina nyo lang yun sa BIR. Hindi nyo evidence yun. Hindi nyo lang nabuksan kasi merong merong proteksyon ang bawat isang Pilipino diyan sa mga paglalabas ng mga ganyang klaseng dokumento. Hindi nyo ebidensya yan. Pambira kayo, maging kayo nga, hindi nyo alam kung ano laman sa loob nyo. Paano nyo naging ebidensya? Si Raulo ka ba? Pambira talaga tong si Ilong Ranger. Senate Impeachment Court to appreciate this particular type of evidence that we have. Sir, just a refresher lang, bakit ba hindi pa siya mabuksan-buksan? As a refresher lang naman. Nung pong nakaraang House Justice Proceedings po kasi, meron pong concern yung BIR eh. Ang sinasabi ho nila, kailangan daw po, this is through a legislative inquiry, and secondly, kailangan po in executive session. Ang posisyon po ng ilan sa... Wala naman sila sa inquiry. At ayaw din naman nila mag-executive session kasi anong klaseng paninira yung kung kay VP Sara kung sila lang makakakita, 'di ba? Kaya kailangan talaga mabuksan yan yung nagre-record yung mga camera. Mga miyembro po ng komite, this is not a legislative inquiry. This is an entirely separate work of Congress, which is impeachment proceedings, no? So, kung yun po yung posisyon ng BIR, hindi na ho talaga mabubuksan ito. Hindi ba? Pero ang posisyon ho ng iba, the subpoena is on the BIR to actually produce the document. So, ibig sabihin, that particular provision doesn't actually apply to the impeachment proceedings at the House. And logically, when we reach the Senate, it also doesn't apply to the Senate Impeachment Court, which is why talagang panawagan ho namin, buksan po ito. No? Kumbaga, it doesn't need yung pong sinasabing exceptions doon po sa code po ng BIR para mabuksan po ito pong box po na ito. Sapat-sapat na yung pong kapangyarihan ng Senate Impeachment Court para buksan po ito pong BIR box. Sir, si Mary Grace Piatos po, Congressman Chua confirmed then that she's one of your listed witnesses sa pre-trial brief. How important it is po para ma-include si Mary Grace Piatos doon sa mga listahan ng testigo ng prosecution? Well, mahalaga po yung Mary Grace Piatos kasi... Alam niyo bakit hindi nila binibitaw niya Mary Grace Piatos na yan? Kasi yan yung isa sa pinaka-ika nga actually di Mary Grace Piatos, Mary Grace Piatti. Yung kups na akop lang ang tumawag na Mary Grace Piatos dyan. Ayun, gurgur na siya. Diba? Sumalangit na wa. At least, diba? Kung ano man yung mga ibinigay sa kanya para gawin yung mga kabalbalan na yun, okay na yun, tapos na yun. Wala na rin naman siya. Sabagay, congressman pa rin pala yung anak niya, no? Anak ng tokwa. Malaki pa rin ho problema natin dito. Wala ako talagang kwenta tong sistema na to. Biglang sinisi yung sistema, no? Walang kwenta ho itong ating sistema ngayon. Paulit-ulit lang ho tayo. Habang yung mga mayayaman, lalong yung mayaman, yung mga mahihirap naman, yung mga nasa laylayan, yung mga minimum wage earner, sila naman ho talaga ang patuloy na naghihirap ng naghihirap. Ngayon, yung sinasabi naman ni Edison Fernando, nasa House of Representatives siya para ilaban yung mga manggagawa. Anak ng tokwa, kamambubudol pala, pambihira. Hindi pala ka manggagawa party list, rene-representa niya kamaleta party list, pambihira. Sa sentro siya nung pong kontrobersiya, nung pong paggamit ng confidential funds, no? Yung existence or non-existence po ni Mary Grace Piatos, yung pong smoking gun, kung talaga nga bang tama o mali. Yung pong paggamit ng confidential funds. And going back to the COA report, marami po doon ay obviously hindi ho tamang paggamit ng confidential funds. Kaya nga, in each and every year na mayroon pong confidential funds ang pangalawang Pangulo, may mga pinapasoli ng mga pera sa kaban po ng bayan. So, sir, established na ba na totoong tao si Mary Grace Piatos? Huwag ka mag-alala, Brad, ha? Yung pinapasoli na yan. Ako,
Pag dumating yung susunod na administration, yung mga nagnakaw sa mga manumalyang flood control project, kailangan ding isauli yung mga nadeliveran na mali-mali ang pera. At kung ayaw lang isauli, maluluwang naman yung ating mga kulungan dyan, di ba? Oh, yeah. Para dito kay Redon, kalmahan nyo lang, huwag masyadong umakyat sa ulo yung pwesto sa pamahalaan dahil temporary lang din naman yan. Well, that is something that we will have to see in the next Paano couple siya, of sir, weeks. ipoproduce kung sabi ng PSA wala siyang civil records, etc.? Abangan ho natin on how the prosecution will actually undertake this particular aspect of Abangan natin. the proceedings. And then, sir, si Michael po, sir, paano kasi he already mentioned, sir, na witness din daw po siya ng prosecution. Well, kasama noon ho talaga siya doon sa very relevant witnesses po on how confidential funds and the entire operations of DepEd and OVP had been undertaken. So, we will subject him to the witness stand, di ba? And allow din naman ho to cross-examine yung pong defense, no? Pagka sinalang po siya. And sinabi naman din po niya na for as long as it is within yung pong kanya pong trabaho sa OVP tsaka sa DepEd, tingin ko wala naman ho siyang pagtutol sa bagay na yan at ginagalang po namin. Sa auto pa lang, kasi yung investigation niya mainly on former President Duterte. How about anong relevance niya on the Vice President? Well, on other matters na hindi pa ho fully disclosed, siguro we have to wait for the pretrial proceedings to end, no? Para ho we can discuss it further. So sir, sa first day ng trial, ano yung unang article na itatalakay na pagkasuloan na yun? Hindi, yung una naman ho talaga threats po yung pinapropose no, ng prosecution panel na simulan ito po nga bagay na ito. So, anything and everything relating to threats, yan po yung isasalang po namin. So sa first day, meron agad kayong witness na ipipresent, sir? Wala pa? Tingin ko handa naman ho kami magpresenta ng witness. Present na doon po agad. sa unang Pagbagsak pa lang Madriaga na, rektang Madriaga na tayo, di ba? araw. Alright. Thank you, sir. Okay, maraming salamat. So 5 p.m. pala dyan. Di pa tayo tapos. Wala na bukas. Ha? Kung meron ba kayong May na-confirm ba nun? Parang wala ata na-confirm. Hindi ko alam. Ang alam ko lang na-confirm na pangalan kay Mike Poa kasi sinabi niya, di ba? And Piatos. At Mary Grace Piato sinabi ni Congressman Chua. Yung sa ibang mga pangalan, parang I don't think anyone actually confirmed it. Sir, is it safe to use or report na you identified Mary Grace Piatos? I identified? No, it was Congressman Chua that actually said that Mary Grace Piatos, in fact, is part of that list. Kung ending mamaya, may programa pa ba yun? Kantahan? Fellowship closing ba yan? Baka pwede natin makuna. Or pass-pass. We will see. We will see later. Kung yung sa BIR box, it's no longer for you to decide sa Senate impeachment, as an impeachment court yun. Mamaya, I think we will still request later inside kung it can in fact be opened. Pero technically, wala na kayong say doon, impeachment court. No, later, I mean, if they reject it today, then that is when that question will be relevant. Okay, yung marking sa box per se, Pwede. Hindi, tuloy yun. Yung marking of the box. Kailangan talagang gawin today, sir. Sana kasi bukas wala na. Hindi na marking bukas. Part siya kung nung trial din. Alin? Yung box. Yeah. Okay. As a box. Okay. as a box. As a box. Isang box na. Closed door pa rin. Ha? Closed door pa rin. Alin? Yung sa mark. Di ba mag-aabot? Oo naman. Lahat ng marking closed door, di ba? Pwede ba kumili ng picture, sir, ng mag-mark? Yes, yung picture. Hindi ata pwede. Baka paalisin ako eh. Ha? Baka yung Senate. Baka yung Senate. Hindi na lang natin sa print. Baka yung Senate. Hindi na lang natin sa print. Or baka ibababa naman. Kung ibababa, di may ibabawang box. Gano'ng karami na lang? Natitira. Alin? At the moment? Namamarka. Parang ang bilis ko, ma. Kahapon, 1-4-1-3 lang. Baka several hundreds na lang ata. Hindi na. Dahil na po si Kong Lawistro, so Hindi ko alam. Darating daw ba? sabi ng House reporter. Hindi ako sure. Pero I think everyone's invited to join us today.
Hundreds na lang po. Hindi na po thousands. Wala. Pwede ko. For Article 1. 700s. 500. I think matatapos mas maaga itong isa eh. Yung unexplained wealth. So, libo rin. Hundreds, baka hundreds na. So hopefully 4 or 5 tapos na. On your part yung hundreds na lang? Or lahat na yun? What do you mean? Yung hundreds? Hindi, Sa for... prosecution lang or both? Hindi, lahat na yun. Lahat na yun. Yung sa other manifestations, may update dun sa unang Wala pa kami. Wala pa silang sagot dun sa manifestation. Procedurally, sir, kung mag-comment sila, magre-reply po ba? Walang problema sa magsagutan dun. It doesn't, I mean, the manifestations naman po will not stop the running of the trial on the 6th. So, magsagutan man kayo dun, that's not a problem. Ay, sir, sorry. Sa court process ba, sir, pwedeng nang mag-decide yung impeachment court na pabuksan yung box even if hindi nag-comment si defense? O kailangan hintayin yung comment? Hindi, pag binigyan sila ng order to comment, then they will have Wala to nang comment. order to comment, sir. Gusto lang nila mag-comment. Okay lang, hindi mag-comment sila. Bukas pa sila magsasubmit. Oo. Walang problema. Pero ibig sabihin, if the impeachment court will want to decide on it, Yeah. then they will rule on it. Kung hindi pa confirm, Source pa lang You have to ask the source. Basta ang confirmed names lang yung binanggit ko ng names. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang kabalbalan nitong si Terry Redondo. As always, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.